Isang mapagpalang Sabado po sa inyong lahat. Ngayong ika-15 ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria na may buong katawan at kaluluwa na tinanggap sa kaluwalhatian ng langit. Samahan ninyo akong pakinggan ang mga banal na pagbasa mula sa banal na misa. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Pahayag, Chapter 11, Chapter 19a, Chapter 12, verse 1 hanggang 6, Chapter 10a-b. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita sa loob ng templo ang kaba ng tipan ng Panginoon at lumitaw sa langit ang isang dakilang tanda, isang babaeng nakabihis ng araw. May buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at may koronang binubuo ng 12 bituin sa kanyang ulo. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap ng panganganak. At lumitaw ang isa pang tanda sa langit, isang dambuhalang pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa ibabaw ng kanyang mga ulo ay mga 7 korona. Ang kanyang buntot ay humihila sa ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. Ang dragon ay humarap sa babaeng manganganak na upang sakmalin ang kanyang anak pagkasilang nito. At nanganak siya ng isang lalaking anak na siyang pamamahala sa lahat ng bansa gamit ang tungkod na bakal. At ang anak ay inakyat patungo sa Diyos at sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, kung saan itinakda ng Diyos ang isang dakong para sa kanya upang alagaan niya sa loob ng 1,260 araw. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Ngayon ay dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Mesiyas, ang salita ng Diyos." Salamat sa iyo, Diyos. Tugong Salmo, Salmo 44:45. Tugon, nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintong kagandahan. Pakinggan mo, anak na dalaga, at masdan, itigil mo ang iyong pandinig. Kalimutan mo ang inyong bayan at ang iyong tahanan. Ang hari ay nabighani sa iyong kagandahan. Siya ang iyong Panginoon, kaya't nagpatirapa ka sa kanya. Ang anak na babae ng Paraon ay parang palamuting ginto. Sa iyong karangyaan at kagandahan, ikaw ay dadalhin sa harapan ng hari. Tugon, nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintong kagandahan. Ang ikalawang pagbasa mula sa unang aklat ng Korinto, chapter 15, verse 20 hanggang verse 27. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Siya ang unang bunga ng mga natutulog na kamatayan. Yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kanyang kamatayan. Sa pamamagitan din naman ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ay namamatay ang lahat, gayon din kay Kristo ay bibigyan ng buhay ang lahat. Ngunit bawat isa ay ayon sa kanyang pagkakasunod-sunod. Si Kristo bilang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagpaparito. Pagkatapos ay nakarating ang wakas, kapag ibinigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos at sa Ama. Pagkatapos niyang lipulin ang lahat ng pamumuno, kapangyarihan at kapangyarihan, sapagkat kailangan niyang maghari hanggang sa ilagay ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat ipinasakop niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Salita ng Diyos. Salamat sa iyo, Diyos. Ang mabuting balita mula sa aklat ng Lucas, chapter 1, verse 39 hanggang verse 56. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong mga araw na yon, si Maria ay nagmamadaling naglakbay patungo sa kabundukan sa isang bayan ng Joda. Pumasok siya sa tahanan ni Zacarias at binati si Elizabeth.
Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, sumipa sa kanyang sinapupunan ang sanggol at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas. Pinagpala ka sa lahat ng kababaihan at pinagpala ang iyong anak. Paanong nangyari ito sa akin na dumating sa akin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat sa sandaling narinig ko ang iyong tinig, sumipa sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka dahil naniwala ka, matutupad ang ipinangako sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ipinagmamalaki ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking diwa sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ng kanyang hamak na alipin. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil ginawa niya sa akin ang makapangyarihan, ang mga dakilang bagay, banal ng kanyang pagpangalan, ang kanyang habag ay sumasakop sa mga taong takot sa kanya. Sa bawat salinlahi, ipinakita niya ang kapangyarihan ng kanyang bisig. Pinangalat ng mga palalo sa kanilang pagmamalaki. Ibinaba niya ang mga makapangyarihan mula sa kanilang trono at itinaas ang mga hamak. Binusog niya ang mga nagugutom ng mabubuting bagay at pinalayas na walang dala ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang lingkod na Israel. Alaala ng kanyang habag, gaya ng ipinangakong gagawin sa ating mga ama, kay Abraham at sa kanilang lahi, magpakailanman. Nanahan si Maria kay Elizabeth ng may 3 buwan at pagkatapos ay umuwi siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang pagninilay at panalangin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon na si Maria, ang punong-puno ng biyaya, ay tinanggap ng Diyos sa langit, kalakip ang kanyang katawan at kaluluwa. Siya ang bagong kaban ng tipan na nagdala sa mundo ng salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang pag-akyat sa langit ay tanda ng pag-asa para sa atin. Kung paano niya ay dadalhin din tayo sa kanyang kaluwalhatian kung tayo ay mananatili sa kanyang pagmamahal. Sa kaniyang awit na Magnificat, ipinahayag ni Maria ang kadikilaan ng Diyos na itinataas ang mga hamak na pinupuspos ng habag ang mga magtitiwala sa Kanya. Naway tularan natin ang Kanyang pananampalataya at pagpapakumbaba. Panalangin. Panginoong Diyos, sa pag-akyat ng mahal na Birheng Maria sa langit, ibinigay mo sa amin ang tanda ng aming kinabukasan. Naway lagi nating sundin ang kanyang halimbawa na magtiwala sa iyong mga pangako, maging mapagpakumbaba at laging mag-aalay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ni Maria, aming ina, ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesus. Siya namang namumuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Sa ating pagwawakas na panalangin at pagtatapos, kayo po ay manatili sa kapayapaan at pagmamahal ng Diyos. Sana po ay makapagbigay liwanag sa inyo ang mga pagbasa ngayong kapistahan ng mahal na ina. Huwag po nating kalimutang magdasal at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Muli, isang mapagpalang kapistahan ng pag-aakyat sa langit kay Maria na Birheng Maria. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagtatagpo, pagpapalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapalain ka ng mahal na Birheng Maria na tinanggap sa langit. Siya ang aming pag-asa at aming ina. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.